Sa larangan ng entertainment, sports at politika sa Pilipinas, iilang personalidad lamang ang naglalakbay sa tatlong magkakaibang mundo na may parehong impluwensya at kasikatan tulad ni Dennis Roldan. Ang kanyang buhay ay puno ng matataas at mababang yugto, tagumpay at pagkatalo at mga karanasang nag-iwan ng marka hindi lamang sa kanya kundi sa kanyang pamilya at sa publiko. Mula sa pagiging atleta hanggang sa pagiging aktor at politiko at sa huli ay bilang isang akusado at nahatulan sa isang mabigat na kaso ng kidnap for ransom. Ang kanyang kwento ay masalimuot at puno ng aral. Si Dennis Roldan ay pinanganak bilang Mitchell Yap Gumabaw noong 8 ng Disyembre 1956 sa Manila, sa isang pamilyang may pinaghalong lahing Filipino, Inchik at Espanyol. Bagamat hindi masyadong nailahad sa publiko ang detalye ng kanyang kabataan, malinaw na ang kanyang murang edad ay nagbigay daan sa mga unang paghubog ng kanyang talento sa palakasan at pagganap sa entablado ng publiko. Lumaki siya sa isang pamilya na may pagpapahalaga sa edukasyon at pisikal na aktibidad, kaya agad siyang nahilig sa sports lalo na sa basketball. Ang kanyang murang mga karanasan sa pakikisalamuha sa kapwa at pagpasok sa mga palaro sa kanilang komunidad ay naglatag ng pundasyon ng disiplina, tiyaga at kumpiyansa na magiging susi sa kanyang mga susunod na tagumpay. Sa murang edad, nakilala na rin siya bilang isang batang maliksi, matalino at may kakayahang makihalubilo sa iba. Ang mga katanging ito ay nagbigay daan sa kanya upang maging isang mahusay na atleta sa hinaharap. At sa kalaunan ay makilala sa mas malawak na publiko sa larangan ng palakasan at entertainment. Sa panahong iyon, ang kanyang pamilya ay nagsisilbing pangunahing suporta na nagbibigay inspirasyon at paggabay sa kanyang paglaki. Ang pagkakaroon ng matibay na pundasyon sa pamilya at disiplina sa kabataan ay naging susi sa kanyang unang hakbang sa profesional na buhay. Bago pa man sumikat sa showbiz at politika, si Dennis Roldan ay nakilala bilang isang profesional na manlalaro sa Philippine Basketball Association o PBA noong dekada 80. Ang kanyang husay sa paglalaro ay nagdala sa kanya sa tuktok ng sports at nakilala siya bilang isa sa mga atleta na may kombinasyon ng pisikal na kakayahan, talino sa laro at liderato sa court. Ang pagiging manlalaro ng basketball ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng kasikatan kundi naglatag rin ng pundasyon ng disiplina at determinasyon na kapakipakinabang sa kanyang pagpasok sa showbiz at politika. Sa PBA, nakilala siya hindi lamang sa husay sa basketball kundi pati na rin sa kanyang personalidad sa labas ng court. Ang kanyang kabaitan, karisma at kakayahang makipag-usap sa publiko ay nagbigay sa kanya ng imahe ng isang ideal na atleta na may malawak na impluwensya. Ang kanyang karera sa basketball ay naging stepping stone upang mas mapansin siya ng mga casting director sa mundo ng pelikula at telebisyon dahil sa kanyang kagwapuhan at katangian na akma sa entablado. Matapos ang kanyang panahon bilang atleta, lumipat si Roldan sa mundo ng showbiz gamit ang screen name na Dennis Roldan. Sa larangan ng pelikula at telebisyon, lubas siya sa iba't ibang proyekto na nagdala sa kanya ng kasikatan sa mas malawak na audience. Ang kanyang mga karakter sa teleserye at pelikula ay iba-iba, mula sa seryosong drama hanggang sa mga mas simpleng role na nagpakita ng kanyang versatility bilang isang artista. Ang showbiz ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang makilala hindi lamang sa sports at politika kundi sa puso at isipan ng mga manonood. Ang pagpasok niya sa showbiz ay hindi lamang para sa personal na kasikatan. Ito rin ay nagsisilbing platform upang ipakita ang kanyang kakayahan sa pagganap at makipag-ugnayan sa publiko. Dahil sa kanyang karisma at talento, naging popular siya sa masa at ang kanyang pangalan ay naging pamilyar sa marami. Sa panahong ito, mas naging malawak ang impluwensya niya na naglatag ng daan upang subukan ang larangan ng politika. Hindi nagtagal, sinubukan ni Roldan ang larangan ng politika. Dahil sa kasikatan sa showbiz at basketball, naging natural ang paglipat niya sa public service. Noong unang bahagi ng dekada 90, nahalal siya bilang sangguniang panglungsod ng Quezon City at kalaunan ay naging kinatawan ng ikatlong distrito ng Quezon City mula 1992 hanggang 1995. Ang pagpasok niya sa politika ay nagsilbing pagkakataon upang makapaglingkod sa mas malawak na komunidad at gamitin ang impluwensya niya sa pagtulong sa ibang tao. Ang pagiging politiko ay nagdala ng bagong hamon sa kanyang buhay. Iba ang pananagutan ng isang public servant kumpara sa pagiging artista o atleta. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, ang pangalan ni Dennis Roldan ay hindi nakaligtas sa matinding kontrobersiya. Hinatulan ng guilty sa kasong kidnapping ang aktor at dating kongresistang si Dennis Roldan o Mitchell Gumabaw sa totoong buhay. Hinatulan ng korte ng habang buhay na pagkakabilanggo ang dating congressman at aktor na si Dennis Roldan. Noong 9 ng Pebrero 2005,
Inaresto siya dahil sa pagkidnap sa isang 3 taong gulang na batang Filipino-Chinese na si Ken Shiyu. Ayon sa mga ulat, ang batay dinukot habang kasamang kanyang yaya sa Cubao, Quezon City. Ang ransom may unang hinihingi ng 250 million pesos ngunit kalaunan ay binaba sa 10 million pesos matapos ang interbensyon ng pamilya. Ang batay na rescue ng mga otoridad ng buhay at ligtas. Ngunit ang insidente ay nag-iwan ng malalim na bakas sa publiko at sa pamilya ng biktima. Ang paglilitis ay mahaba at puno ng tensyon. Ang prosecution ay nagsumikap na patunayan ang pagkakasangkot ni Roldan sa kidnap for ransom. Samantalang ang defense ay nagtangkang bigyang linaw ang kanyang panig. Ngunit ang mga ebidensya at testimonya ni iharap sa korte ay nagpatunay na sapat na batayan upang hatulan siyang guilty beyond reasonable doubt. Ang kaso ay nag-iwan ng malalim na epekto hindi lamang sa kanya kundi sa publiko na nakakita sa kanya mula sa isang kilalang personalidad patungo sa isang kriminal. Noong Agosto 26, 2014, ang Pasig City Regional Trial Court ay naghatol kay Dennis Roldan na guilty sa kidnapping for ransom at pinatawan ng reklusyon perpetua na may minimum na 30 years at maximum na 40 years ng pagkakakulong. Ang parusang ito ay isa sa pinakamabigat sa ilalim ng batas na may kasamang obligasyon na bayaran ng moral at civil damages sa pamilya ng biktima. Ang hatol ay nagpapakita ng seryosong konsiderasyon ng korte sa bigat ng krimen at ang kahalagahan ng hustisya sa lipunan. Subalit noong Hunyo 2018, pinanatili ng korte ang hatol at tinanggihan ang apela na nagpapatibay ng kanyang pagkakakulong. Hanggang sa kasalukuyan, siya ay nanatiling nakakulong sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City at walang opisyal na indikasyon na siya ay papalabasin sa lalong madaling panahon. Ang pagkakakulong ni Dennis Roldan ay hindi lamang nagdulot ng pagbabago sa kanyang personal na buhay, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga anak na sina Marco, Michelle at Paulo Gumabaw ay nakaranas ng emosyonal na hamon at pambubuli noong panahon ng paglilitis at hatol. Sa kabila nito, marami sa kanila ang nagsabing ang karanasan ay naging lakas upang maging mas matatag at mas responsable sa buhay. Ang kanilang pamilya ay nagpatuloy sa buhay, nagtrabaho sa kanilang larangan at hinanap ang sariling tagumpay sa kabila ng kontrobersiya na bumalot sa kanilang ama. Si Dennis Roldan mismo hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na nakakulong at ang posibilidad ng paglabas ay umiira lamang sa ilalim ng legal na proseso ng clemency o pardon na hindi pa naipapatupad. Ang kanyang kalagayan ay nagiging paalala sa publiko tungkol sa kahalagahan ng pananagutan sa bawat hakbang, sa buhay at sa epekto ng maling desisyon. Ang buhay ni Dennis Roldan ay puno ng mga aral para sa bawat Pilipino. Una, ipinapakita nito ang kasikatan, talento at yaman na hindi garantiya laban sa pagsubok at hustisya. Pangalawa, ang mga maling desisyon ay may malalim na epekto hindi lamang sa sarili kundi pati sa pamilya at komunidad. Pangatlo, ang bawat yugto ng buhay, mula sa kabataan hanggang sa pagtanda, ay may kahalagahan sa paghubog ng karakter at pananagutan. Ang kanyang kwento ay paalala na ang disiplina, integridad at tamang pagpapasya ay mahalaga sa bawat hakbang ng buhay.